So yun guys, PC mo gawa mo. So non-related naman to sa computer or PC Wi-Fi bendo. So, matagal din ako din nagkaroon ng content kasi nga ang dami ko naging activity, like nag-aaral ako mag-solar, nag-aaral ako mag-TESDA, nag-aaral ako mag-hydroponics. Yan, kaya may background tayo ng ganito. So nandito sa greenhouse, medyo mainit lang. So this content is all about hydroponics. So syempre, ang dami kasi nagtatanong paano mag-start ng hydroponics at bakit hydroponics, no? So ako din, nagtataka din sa sarili ko bakit ako nahilig sa hydroponics. So hindi naman po ako agriculturist. Alam niyo naman yung background ko, IT, computer technician po tayo at PC Wi-Fi technician, PC Wi-Fi builder. So ang layo po sa putukan o ang layo sa aspeto, no? Pero kasi po ako, kung tatanungin, gusto ko lang din matuto. So bakit ako nag-hydroponics? Kasi gusto ko lang matutunan paano yung ways ng pagtatanim, dahil bagong idea. Tapos hindi ko talaga linya. Ang masama pa nito guys, nagtatanim ako ng lettuce. Ako hindi ako mahilig kumain ng lettuce. So ginawa ko to para sa pamilya ko. So syempre yung iba talaga, yun ang hilig nila. Kaya yung success nila mas mabilis kasi yung hilig nila eh. Ako naman ay ginawa ko to dahil yung anak ko at saka yung asawa ko mahilig sa lettuce. Ako naman ay hindi ganong kahilig. Nakain but somehow, syempre hindi ko naman nakamulatan kasi tayo mga 90s, hindi naman tayo nabuhay sa panahon na may sangyup na nung panahon na yun. So ngayon yung mga ano is masyado na expose sa sangyup, no? Tsaka sila is healthy living, o nakakakain sila ng ganun. Sa atin kasi nung panahon natin, makakain lang tayo na sa burger lang, no? Sa something, sample na nasa sandwich. And then yung iba, yung talagang medyo may kaya-kaya sa mga tawag dito, salad-salad. Pero ako talaga is hindi rin ako masyadong mahilig kumain ng lettuce. Pero isa din sa mga nag-trigger sa akin is to develop yung small space ko. It is just a backyard setup, no? Na naipakita ko naman ito sa mga video ko sa Facebook, and then somehow sa YouTube ko is na picture ko din to. Dinevelop ko to para at least kaysa bumili ako ng pader, magbabakod ako ng bato, gagastos ka ng mga 20 to 30,000. Why spend mo na lang dito sa paggawa mo ng greenhouse? May pader ka na, may pagkain ka pa, may negosyo ka pa, at maganda pa sa mata, matutuwa pa yung pamilya mo, diba? So multi-function siya. So ako, satisfaction kung ano napipil ko, anong nakukuha ko, syempre kumikita somehow. And ang sa akin naman kasi is yung mapalaki ko yung lettuce ng kagaya sa mga napapanood natin na sikat na vlogger na ng lettuce is isang achievement na sa akin. Even I'm not a food lover ng ng lettuce, pero ngayon nakain na rin po ako niya. So yan, no? So ngayon nagtatanong, paano daw po mag-start ng hydroponics? So why hydroponics and not traditional farming, no? So alam niyo naman po na ako ay busy. Lagi po akong wala sa bahay. So ako po ay technician. So on-call technician, maraming pinaglilingkuran, PC Wi-Fi, solar, computer. So hindi po suitable sa akin na magtanim po ako sa lupa or even sa paso. Kasi may mga ways na kailangan mong diligan, bungkalin, patabain, 'di ba? So yun kailangan mong tutukan. Kailangan mong mag-spend talaga ng time para lang mapaganda siya. Talagang araw-araw, in a daily basis, magiging routine na siya ng buhay mo, which is hindi suitable sa akin. Minsan gabing-gabi na ako umuwi, minsan naman maaga pa lang wala ka na. So as a busy person na kagaya ko, kahit ako standby, so hindi suitable sa akin na magdidilig ako. Tsaka tamad ako, tsaka hindi ako kung didiligan pa to, no? Hindi kagaya ng ng hydroponic. Ito angat mo lang, may tubig na yan. So hindi ka na magdidilig, hayaan mo na siya, no? So ganun siya kasimple. So yun, kaya hydroponics yung pinili kong method, at saka modern day farming. So pag tinanim mo, wala ka nang babantayan, wala ka nang antay mo na lang yung mga 35 days o 40 days, no? Para siya ay maging harvest na siya. So kagaya nung nasa likod ko, malapit na siya for harvest. So yun, so paano mag-start ng hydroponics? Number one is yung location ng paglalagyan mo ng greenhouse.
So dapat yung greenhouse mo ay nadadaanan ng araw o talaga nasisikatan siya ng sikat ng araw. At least 5 to 6 hours minimum, makakakuha ka ng magandang resulta kagaya na nasa likod ko. So, mahirap din naman magtanim na nakatago, no? Pero may paraan. Kung ang lugar mo ay gustong-gusto mo talaga magtanim pero hindi mo siya wala kang masyadong sunlight, pwede ka naman gumamit ng grow light, no? Iilawan mo siya, no? Kahit papano para mahabol mo yung kakulangan ng sunlight. Kasi pagka kulang sa sunlight, magiging leggy siya, payat, mahaba, no? Nagbo-bolting at mabilis pumait at hindi ganun kaganda yung itsura sa market o kung ibebenta mo siya, no? Kung personal consumption, sige pwede, pero siyempre yung quality, hindi mo makuha yung magandang quality as like nun mga nasa video ng mga sikat na vlogger. Number 1 yan, sunlight. So meron din tayong mga apps sa Play Store, Sunpat, na kung saan iba-ibang iba-ibang apps na para sa araw, kung saan makikita mo yung daanan ng araw sa iyong lugar for the whole year round, kasi nagbabago-bago din yan ng kung saan siya gano. Although siyempre yung east and west, yung pag sunset and sunrise and sunset is still, pero minsan pumapaling-paling siya. So makikita mo din doon kung applicable o ayos siya para doon sa iyong greenhouse, no? So mahirap kasi na kulang yung sunlight, pero the number 1 factor para gumanda ang iyong lettuce is sunlight. Nasa sunlight po yan. Okay, walang kasing ganda yan, no? Okay, so okay na tayo doon. Next naman po is yung materials na kailangan for tawag dito, hydroponics. So nowadays available po ito sa mga online. Marami po mga sikat na vlogger, supplier, even as simple agriculture store, makakabili po kayo ng pang hydroponics na mga materials. So ngayon po ako, siyempre hindi naman po eksperto, nakuha ko lang din po ito sa online. Somehow mayroon din pang local supplier dito, know your supplier, na mga buto. Siyempre yung pantanim natin, yung mga gamit like styro box, diba? Plastic cups or styro cups, kailangan po yan. Coco pit o yung ating yung bunot na nyog na, okay, o kaya sodas, diba? Or styro foam yung gagamitin nyo, foam yung gagamitin, no? And even yung mga solutions, nutrient solutions na ginagamit, so dapat alam nyo kung saan kayo makakabili, no? Mahirap din kasi magsimula ng hindi natin alam kung saan tayo makakabili ng mga yun, o mahirap yung accessibility, so mahirapan tayo mag-produce. So dun, yun din po yung magiging natin. Siyempre start small, magsimula tayo sa maliit lang na materials, yung kahit ilang box. Ako nagsimula ako sa 9 holes. So yun, so nakakabili ako ng kahit papano, and then hindi rin ako nag-succeed. So maraming kasi nga wala akong greenhouse. So yun, doon napapasok yung itong greenhouse. So pag may greenhouse ka, mas madali ka makapagpapalaki ng halaman, kasi share ko lang experience ko, no? So nung una kong tanim, failed kasi may manukan dito sa likod ko. Kinain ng manok yung aking unang tanim. So tumubo siya, sinidling ko siya, no, ipinunla ko, and then a few days tumubo, ang ganda na, kinain ng chicken. Sumunod naman, nagpa-order ulit ako doon sa kumpare ko si Rowell ng panibagong seeds, yung romaine. Out of 100, kasi sa lupa ko lang siya nilalagay, ay kinain ng suso, kinain ng linta, kinain ng insekto, kinain ng mantis, marami pang factor. So ang natira sa kanya more or less, at saka iba hindi nag-germinate, more or less umabot na lang ng out of 100 ay 70 plus na lang, 72, 73. Yun yung nabuhay sa kanya. Napalaki ko naman somehow, okay, but syempre mahirap magtanim ng lettuce nang wala kang greenhouse kasi prone siya sa mga insects, no? Ewan ko, ang galing ng insect, alam na alam. Kahit naka-greenhouse na nga ito, minsan pinapasok pa. No, may mga leaf miner, mga gano'n, mga kung ano pang insekto, paru-paro, no? So, ngayon, bantay na bantay namin. Nilagyan ko na rin ng CCTV somehow para alam ko. Minsan, mga bata yan, napagtitiripan yung aking lettuce, no? May mga natutuwa, kasi ang ganda nga naman tingnan. So, yun, no? So, kailangan alam mo yung kung saan ka makakabili ng mga, pero available na po ito sa lahat ng platforms na social media, sa mga Shopee, Lazada, lahat ng materials para dito, no? So pati even greenhouse, no,
dapat talaga is a must. Kung gusto mo maging maganda yung quality ng iyong pagleletus, hindi lang sa materials na gagamitin natin, dapat may greenhouse ka. Mahirap magtanim kasi ito may experience. Pagka ito yung mga styrobox dati nasa lapag, pagka uulan ipapasok sa loob ng bahay, pagka may araw ilalabas mo para matrabaho, pagka tawag dito minsan may mga predator na gustong sumira like manok, tatago mo, di ba? So yung struggle mahirap, o kaya minsan sobrang init, sobrang so ililipat mo, hahabulin mo naman yung araw, kung sa may araw bit mo din yung styro. Paano kung marami ka ng tanim? Hindi pwede pong ganun, no? Sumunod naman is method of use. Pangatlo na natin. Kasi yung una natin is yung location, kung saan mga sunpat, and then materials. Sunod naman is method na gagamitin mo. Kasi sa hydroponics, marami siyang method. Kung meron siyang ito, Kratky method. So, kaya Kratky yung napili ko. Ito yung trabahong tamad. Pag tinanim mo, wala ka nang babantayan. One time one time taniman. Stagnant water siya. Pag tinimpla mo yung solution, taniman mo, and then tapos na. Wala, antay ka na lang. Basta naka-greenhouse ka, wala ka nang iintindihin. Mayroon din tinatawag tayong NFT tsaka DFT at marami pang iba. So ito is to may experience lang ko lang sineshare. So hindi rin po ako yung eksperto. To experience, no? So NFT yung pinaka nakita kong basic na gawin. Hindi siya mahirap i-maintain kasi nga pag tinanim mo, sapat na yung nutrient niya hanggang sa pag full grow niya. Wala ka nang ibabanto. Wala ka nang magdadagdag ng tubig. Wala ka nang bubungkalin, wala kang i-sprayan. Pero somehow, minsan pagka sa sobrang init, nagmi-misting ako ng tubig para siya ay kasi minsan dito sa ito, kagaya nito, napakainit dito sa aking greenhouse. So ang hirap din, no? Pagka minsan parang nalalanta, may mga lettuce kasi na maselan sa init at mayroon namang matibay sa init. So yun, so i-sprayan mo siya ng tubig para at least hindi siya mag-wilting o malanta. Okay. So yun, yung isa sa mga natin yung method of use. So Kratky, yung pinaka basic, pinaka less maintenance, pero somehow ang disadvantage lang nito, medyo may katagalan siya sa paglaki. Naabot siya ng 35 to 40 days somehow, no? Pero worth it naman yung paghihintay mo. So kung yung napapalaki sa NFT, may mga pump, no? Napapalaki din naman ng parehas lang din naman. Yung nga lang medyo may katagalan. Hindi kagaya sa NFT tsaka DFT. Yung NFT is nutrient film technology. So yun yung may pump. Mayroon kang reserva, mayroon kang doon, mayroon siyang tank na nandun yung nutrient, ipapump yun. Kailangan mo ng submersible pump, idadaan niya sa mga tubo para mambabasa niya yung mga ugat ng mga halaman. So yun nga lang, may cost involved yun. So pero somehow mabilis kasi may aeration, yun ang habol nila doon. Mayroon din yung DFT, yung deep flow technology naman, para din siyang NFT. Pero yung may natitirang tubig. Ang NFT kasi wala natitirang tubig doon sa tubo. May oras lang din silang nagdidilig sila. And then rotation yon. Sa DFT naman, ay may naiiwan na tubig kahit papano. Para at least kahit hindi mag-pump, may tubig pa rin. Mayroon pa nga yung tinatawag na deep aquaculture. Na kung saan naman, nakasubmerge na talaga yung lettuce doon sa tubig. Walang gap. So walang aeration. Pero ginagamitan siya ng air pump. Para doon naman siya kumuha ng aeration. Yung nga lang, kailangan pa rin ng kuryente para doon sa air pump para magkaroon sa ng aeration. So, marami pang proseso, marami pang klase ng pag-hydroponics. Pero somehow, sa akin, ito yung Kratky as starter ng ganitong business. Masarap yung sa basic ka muna magsimula. Kasi mahirap kasi may mga cost involved. Siyempre, gastos ng tubo, gastos ng pump. So, malaki din yung gastos sa pag nagsimula ka ng mga ganon. Tapos, beginner pa lang tayo. Tapos, bigla kang tatama rin. Sayang na may investment mo. Start small bago ka pumunta sa mga larger scale na o high-end na setup. Diba? Yung mga aeroponics, yung mga tower type. Diba? So, medyo may cost involved talaga. So, ang hirap din naman na ipipilit natin yung ganong gusto natin. Hindi naman natin kaya yung budget. Pangalawa, is titigil din tayo. Kumbaga minsan madidismaya ka dahil minsan siyempre hindi mo inaral yung proseso. Okay. So sumunod naman, so meron na tayong 1, 2, 3 location,
Yung materials, yan yung ano natin, and then yung method na gagamitin. So, pang-apat, kailangan alam mo din yung variety na dapat mong itanim. Hindi lahat ng lettuce, na klase ng lettuce, itatanim mo sa bahay mo. Okay. So, bakit ganun? Hindi pwedeng itanim lahat ng klase ng variety. Kasi may mga variety na pwede lang sa malamig. Mayroon naman sa highland. Mayroon din naman sa lowland. So, ang tanong, Sir Leonard, kung yung bang iceberg o yung pang malamig na lettuce ay mabubuhay sa lowland? Ang sagot ko is yes. Mabubuhay. Mabubuhay talaga siya. Even yung cabbage ng Baguio, mabubuhay siya sa lowland, but hindi mo siya mapapabilog. Hindi siya as quality as na lumaki doon sa highland. Hindi mo makukuha yun kasi hindi naman siya locally o hindi naman siya talaga pinapalaki sa ganitong kainit. At somehow, mas maselan siya. Hindi siya ganun kadali alagaan kasi nga hindi siya typically pinapalaki sa mainit na lugar. So, mapapalaki pero quality, babagsak tayo. Magluluslip siya, hindi siya bibilog. Maraming struggle, no? At saka medyo mahirap siyang alagaan compare sa lowland. So, dapat kung lowland variety lang tayo like Olmeti, Lalik, yung mga Dabi, yung mga ganun, yung mga common lang, no? Mahirap mag-alaga ng hindi heat resistant o hindi sila sanay sa init. So, pero kung malamig sa lugar mo at alam mo naman na kaya mo mag-ano doon, is pwede ka naman maglagay ng ganong variety. So, pwede siya. O kaya, magtanim ka naman mga ganon sa malamig na panahon, like December, months, yan, pwede. No? Pero depende pa rin nyo. O, syempre, extra care. Sumunod naman po ay, kailangan mo ding aralin yung sequence ng pagtatanim. So, syempre, may kailangan mag-sequence, syempre, from seedling to meron kasi yung mga stages, no? Meron tayong yung germination period 1 to 7 days. Okay, and then yung 8 to 15 days yung hardening o yung inaano mo siya. Pinapa-cope up mo na siya ng half strength o even full strength na nutrient, no, nilaglalagay ka na doon sa halaman, and then sinasanay mo na siya doon sa environment, and then yung vegetative stage kung saan pinapalaki mo na yung lettuce na ayun na full grown. So, dapat in a certain period, alam mo yung pagkasunod-sunod. Bakit? Kasi baka mamaya, nagtanim ka ng pagkarami-rami, dinamihan mo yung tanim mo, tapos wala namang bumili. Sayang naman yung iba mong tanim. So, dapat know your sequence ng pagtatanim. Kasi, meron ako mga kakilala nagtanim na sobrang dami, and then, syempre, minsan, nag-failed. O minsan naman, walang bumili. Nag-succeed naman, walang bumili. Sayang din yung sobra-sobra. Parang ba masayang, no? Pumait lang. Or else, dapat, alam mo yun na timely manner na magtatanim ka. Pag nag-harvest ka, magtanim ka. Parang ganun. Para at least hindi ka nawawalan. So, depende rin yan kung ano yung reason mo bakit ka nagtatanim. Kung personal consumption, kung yan ba ay pang market, yan ba pang business mo, o nagsusupply ka o for commercial use. Okay, so dapat alam mo. So para doon mo ibabase yung sequencing mo. Ngayon nandun ako sa stage na yun, nag-aaral ako ng sequencing. So somehow nakuha ko na. So sumunod naman ay paano mo ibebenta yung lettuce mo. Okay, so syempre know your market. So, syempre, wag ka na magle-lettuce kung ang lugar mo is marami ng letusan. Marami ka nakakompetensya. Maliban na lang kung personal mo. Kung pang-personal mo lang naman, pwede mong gawin yun. Ibig sabihin, ikaw lang naman kakain lettuce mo kahit maliit lang. Start small, and then kainin mo. Pero kung ang lettuce mo ang commercial use, alamin mo muna sa community mo kung may nagle-lettuce na dun. No? So, alamin mo yun. At least yung pricing, hindi ka nalalay sa kanila kung magbalak mo magbenta. Okay. So, yun. Dapat alam mo yung market, kung may market ba dyan sa lugar mo. At paano mo siya ibebenta? Through social media, through ano ba. Dito kasi, nagpumatok ako through social media. And then, yung mga neighbor mo, kung magagawa ka ba ng mga salad, pwede kang gumawa ng mga products from lettuce, like lettuce kimchi, crispy lettuce, salad rolls, at kung ano-ano pa. So, yun. So, marami siyang pwedeng function. So, napakasarap mag hydroponics. No? So, yun. So, kaya ako nag-hydroponics ay madali i-maintain, extra income, walang hassle, walang masyadong bantayin. So, yun, no? Panalong-panalo. Kung extra income, maganda sa mata, ito na yun, no? So, modern day farming, no? Modern yung pagtatanim.
So, malaking advantage ng hydroponics compare sa tinatanim sa lupa. Kasi sa lupa nga, magbubungkal ka, patatabay mo yung lupa, maglalagay ng vermicast, organic manure, kung ano-ano pa. Pero syempre, doon naman talaga sa lupa pinapalaki to. Pero syempre, medyo maselan siyang paalagaan sa lupa. Alam nyo ba guys, kasi pag nakakita na ako nito, nilalagyan nila yan ng pesticide. Ito nga naka-greenhouse eh. Walang pesticide to, ini-insekto pa. What more yun nandun ka sa open field. So dinadayo ng mga insekto, bug, lahat na. Pag hindi mo inabantayan like pechay, ubos yan, butas-butas yan, puro uod yan. So may mga kliyente ako na sangyupsal, ganyan, o may ibang kliyente ako na nakabili sa mga palengke. Mura nga yung per kilo, pero check mo yung quality. Lanta na, hindi kasama ugat, tapos nakabalot sa dyaryo, may uod kasama, iba lantutay na, ilagay mo sa rep. Pangit na yung quality. So hydroponics, pag binenta namin, kasama ugat, di ba? Mapupulong mo yung buhay niya, kasama pati baso, babad mo lang sa tasa na may tubig, aabot siya na 7 to kahit 14 days nga yata kaya, kasi basta may naaarawan siya kaya. Pwede mong tipidin, gupit-gupitin may mga older leaves, hindi palaki mo pa yung mga young leaves, hindi mas matagal yung buhay. So yun, isa sa mga tips na pwede ko i-suggest sa inyo. So goods na goods ang hydroponics. So sa mga gusto na na-inspire sa ganitong setup, so sana mapanood nyo po ito. So salamat din sa tip. So yun, no, PC mo gawa mo, don't forget to subscribe. Check ko muna.